Yung Kinta, 3-4 sa gagawin ko. Manipis lang lahat, pero yung 6 na yun pa rin. Oh, pero yung 6 na yun pa rin. Kung anong ginagamit ko sa Thailand. Pit crew lang ako dati ng 4S. Sa karera, pinupush mo kasi yung limit eh. Lahat na, ano mo, na-abuse mo. Dahil karera yan eh. Huwag ka tumingin doon sa ibang tao na ang tulin nun, nakakaano, gano'n, ganyan. Kailangan ang best na target mo yung sarili mo. Let's go! So yan guys, nandito na tayo sa NAIA 3 dito sa airport. Round 2 na ng Asia Road Racing Championship 2023 season. Papunta na tayo sa Kuala Lumpur para sa round 2. Ayan, see you guys in Sepang. Gaspol! So yan guys, kakarating namin dito sa Malaysia, sa Kuala Lumpur. So, kukunin natin yung mga luggage natin, tsaka mga pyesa natin na dala. Tapos diretso na tayo muna ng hotel, tapos pahinga muna. Then, race start tayo bukas. So yan guys, good morning. Nandito ngayon tayo sa Malaysia, kakarating lang natin kagahapon. So ngayon, papunta tayo sa racetrack para mag-ayos ng paddock natin, mga engine. At ito na yung araw na preparation para sa lahat. At supportahan nyo kami ngayong karera, ngayong round 2 sa Malaysia para sa Asia Road Racing Championship. Dasal nyo lang, panalo na kami. Gaspol! Good morning, guys! Good morning, my friend! Halo my friend! Ya, saya Gubita Krishna. Selamat datang di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Ya, saya akan mengikuti kejuaraan seri 2 ARRC Asia Road Racing Championship pada tanggal 12, 13, 14. Okay, hello everybody. We already in here, Sepang International Circuit. We want to join the Asia Road Racing Round 2 in 12, 13, 14 May. And then dukung saya dari Indonesia. Mudah-mudahan bisa menghasilkan podium di seri 2 ini. Please support us in here from anywhere Indonesia, Philippines. Please support us. We will do the best in this round, and then we hope we can get the champion for this round. Gaspol! 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 Ano? Rani. Papa niya? Sinabi sa'yo kagabi. Pag-isapan natin. Oo, di ba? Oh yeah. Kasi yung exit dito, ito yung corner dito. Alam ka, di group fest ko ba yun? Para daw. Okay yan. Kaya nga, pakapay mo. Kasong ka lang. Tercera, kwarta. Pakapay mo. Manibis naman. Pero kaya gano'n tingin.
Yung quinta, 3-4 ang gagawin ko. Manipis lang lahat, pero yung sixta yun pa rin. Oh, pero yung sixta yun pa rin. Kung anong ginagamit ko sa Thailand, yung sixta yun pa rin. Para umabay. Para Umabay paglalaro ng sport. yung 3 by 4. Oo, sa akin 3-4-5. Mahalayo yung salita. Bakit natin binabaklas yung mga makina? Kasi okay naman yung performance ko last sa Thailand. Pero ngayon, bakit natin kailangan bakas? Siyempre, iba yung different race track, different set ng engine. So ngayon lahat gagalaw, lahat mababago. Sa transmission, multiple sa transmission, sa mga camshaft, lahat. Tapos sa head, marami rin mabaguhin. Basta sa mga pang-ilalim, malaki yung diferensya. Basta lumipat ka ng ibang racetrack, iba-ibang set yan. Hindi ka pwede mag-stick to one engine lang para lalapag ka lang dito. Hindi rin yung gagamit mo. Hindi. Pagka pumunta ka sa ibang racetrack, lahat papalitan mo. Ibang setup naman ang gagawin mo. Kasi malayo yung diferensya ng mga cornering, yung mga stretch. Tapos meron din mga part dito ng ahon, iba yung ahon dito, tapos may mga lusong. Yung mga corner dito, may mga part na yung gear mo gagamitin, kailangan maitama mo. Sa mga dapat corner dito na papasukin mo yung kunyari, ubusin mo hanggang quinta na, fourth gear. Yan. So ngayon, kaya kami nagbabakasumbay. So ngayon, bagong preparation na naman, kailangan habulin mo na namin ulit yung power at mas i-enhance man natin yung engine natin para sa karera dito sa Sepang. Sobrang malaking factor ba itong ginagawa natin para dun sa magiging performance mo ngayong... O syempre, malaki yung diferensya ng ginagawa ngayon sa engine natin sa Thailand. Kumbaga, hindi pwedeng yung mag-stick to one ka lang na yung ginagamit mo sa Thailand, gagamitin mo rin dito. Kasi ibang race track to, ibang design. So ngayon, pati engine mo, ibang specs pa rin ang gagamitin natin. The chief mechanic. So RJ, kwento mo naman sa amin paano ka nagsimula maging mekaniko? Nagsimula ako, actually, by experience lang din. Hindi ako nag-take ng course sa pagme-mekaniko. Hilig ko lang din talaga yung motor. Nung college ako, graduate ako, IT eh. Pero dito ako napunta sa motor. Kasi bata pa lang ako, mahilig na talaga ako mag-motor-motor, ganyan. Tapos hanggang sa, syempre, kabataan mo, setup, papagawa pa ako nun. Dahil, syempre, yung bata ka, gusto mo matulin eh. Pagawa ka, ganyan. Hanggang sa, sabi ko, one time na, subukan ko kaya, na yung sariling motor ko, ako naman yung gumawa. Hindi yun, tinry ko, baklasin. Siyempre, yung mga basic muna. Tapos, naano ko naman, na pag binaklas ko, nabubuo ko rin naman. Nandyan din yung mga tsuhin ko kasi sila talaga yung nagme-mekaniko kahit sa sasakyan. So, pag hindi ko alam, at least kahit paano, may napapagtanungan ako. And then, hanggang sa practice, siyempre simula, nakakatakot. Hindi hanggat maaari, ayoko muna sa makina. Nung sinimulan ko na magbaklas ng makina, tinandaan ko lang kung paano ko ginagawa. Tapos yun, nahasa ako na nahasa. Then, parang year 2017, na pumasok na ako bilang pit crew. Simula ako sa pagiging pit crew talaga sa mekaniko. Dito rin sa 4S. Pit crew lang ako dati ng 4S. Tapos habang bubuo, siyempre naaral ko rin lahat, tinatandaan ko. Nag-undertake ako ng mga, undergo ko ng seminar sa mga ECU tuning. Pinractice ko lang ng pinractice, may mga take down notes pa ako para pagka may nakakalimutan ako, babasahin ko lang yung notes ko. Hanggang sa natuto, kaya na mag-isang magbuo. Nakita nung kasama ko dati na chief mechanic namin na kaya ko na, hinahayaan na ako. Hanggang sa
nakitaan naman ako ng ano ni Boss Mark, potensyal na ba't di ko subukan. Hindi ako siguro subukan, ganun. Okay naman, napakita ko na kaya kong bumuo. Pero syempre, mahirap dahil karera to eh. Maraming matutulin, maraming malalakas. Sa Pilipinas pa lang, ang hirap na. Tapos kailangan, yung determinasyon mo, puso mo dun sa ginagawa mo, nandun talaga. Hindi yun dahil gusto mo lang, kaya ka gumagawa. Kailangan, nandun yung puso mo. Kumbaga, hindi ka hihinto para matuto ng matuto. Dito kasi sa motor, walang katapusan to na pag-aaral eh. Hanggat may motor, kailangan aralin mo ng aralin. Lalo sa industriya ng racing. Hindi pa pwedeng ikaw, matuling ka ngayon. Hanggang sa tumatagal yung panahon, matuling ka, hindi ganun. Lagi mong tatandaan na kailangan talunin mo yung sarili mo. Huwag ka tumingin doon sa ibang tao na ang tulin nun, nakakaano, gano'n, ganyan. Kailangan ang best na target mo yung sarili mo. After natin tumakbo ng Thailand, nagche-check tayo, baklas. Kasi different racetrack, maraming adjustment na pwedeng gawin, subukan. Nag-usap kami ni JE, every turn, kung anong pwede kong adjustment. Kailangan kasi pakinggan ko si JE na wag lang ko lang tingnan yung power ng makina na mabubuo ko. Kailangan yung rider, pakinggan ko kung ano yung nangyayari sa kanya sa loob, lalo pagka hindi ko na nakikita yung motor mismo. Saka iba yung rider mismo yung magpi-feedback sa'yo eh. Tapos, syempre, dito sa ARRC, talagang best of the best eh. Ang hirap, sobra. Kailangan dito, hindi lang puro patulin, magaling yung rider, hindi lang yan. Dito talaga may swerte din. Dahil lahat ang gagaling, lahat ng rider matutulin, lahat ng motor malalakas, lahat ng team iba. Dito kasi sa Malaysia sa akin parang mas yung cornering dito mas high speed eh. Dahil meron dito mga corner na hindi sila halos sumasara. Yung last corner nito, halos may pagkakamukha sa Thailand. Pero mas matalim lang yun sa Thailand. Pero yung tight ng corner ng last dito, halos parehas. Talagang galing sa backstretch. Bulusokan talaga sa last corner. Tapos ang mas mahirap doon, pagpasok mo ng last corner, ilang meters lang, ayun na yung finish line. Nakita naman natin ng mga unang karera, talagang halos lahat ng rider, walang bumibitaw. So, kumbaga, pagka bumitaw ka, talo ka. Asahan mo, ganun yung mangyayari. Sa performance ng engine, lagi naman natin ginagawa yung best natin eh. Na, kumbaga, hanggat may kaya tayong gawin, sa Pilipinas pa lang, nag-R&D tayo. Hanggat may kaya tayong idagdag para makatulong sa pagpapatulin, sa adjustment, ginagawa na natin sa Pilipinas. Tapos, pagdating ng Thailand, medyo talagang di naasahan, nangyayari sa karera yun eh. Na kung kailan nandyan na, saka pa nagkakaroon ng aberya. Pero lagi naman, kahit si Jay, kahit may aberya yung motor, ginagawa niya pa rin yung best niya. Ako rin naman, ganun din kami sa side ng partner ko yan, si Ego. Hindi man namin gusto na masira yung motor, pero syempre, sa karera, pinupush mo kasi yung limit eh. Lahat na, na-abuse mo. Dahil karera yan eh. Kaya kung masira man, hindi naman wala namang may gusto nun at hindi naman sinasadya ng mekaniko, hindi naman mali rin ng rider. Siguro, nandun na pumapasok yung sinasabi na swerte yan din. Ba't mo binibilang yung ngipin? Ba't mo binibilang yung ngipin? Para yung ratio ng transmission. 22. 22.
Jay, sa karera, anong ginagamit na ratio? Wide ratio, close ratio? Close talaga, pero close ratio talaga. Close ratio. Bakit? Pero dapat depende rin sa racetrack, saka sa power din ng makina. Lahat kasi nagbabago yung pagtulak sa transmission pagka nagkaka-power yung makina. Nabasa mo pa rin sa racetrack pa rin sa Oo, tapos kasi yung power naman nandun eh. Sa transmission na nakalagay. So kung mga tight na racetrack, maraming likuan, mas gearing ka sa closed o gitna? Close talaga, pero kailangan din kasi nakakombo yun sa makina mo. Pagka may power yung makina mo, kahit na medyo metalon ng bahagya yung ratio ng transmission mo, kaya niya pa rin bitbitin. So sa transmission, medyo dapat iakma mo dun sa power talaga ng makina. Pag walang power yung makina mo, kahit close yung transmission mo, kung ano na lang yung takbo niya, yun na lang talaga yun. Paliwanag mga sana ng pinagkaiba ng close ratio sa wide ratio. Yung kasi yan, yung close ratio, kumbaga yung peak kada saksak ng cambio. Halimbawa, yung from first to second, second to third. Pagka sinabi mong close, halos dikit-dikit talaga yun. Iniiwasan doon yung bolt down. Ngayon, yung wide naman, medyo malaki yung clearance niya. Medyo mas malaki yung bolt down, pero yun nga, pagka may power ang makina mo, hindi niya hindayin yung bolt down na yun. Yung bolt down na yun, yung kaya niya ibato pa rin, itawid yun. Okay, mas tactical, no? Sa tunog, paano yung pinagkaiba ng tunog noon? Tunog. Kunyari, inaano niya, ni Jay, Tunog daw, pre. Yung tunog. ng close ratio sa wide ratio. Hindi, syempre, yung tunog basihan lang namin yun. Oh, hindi, kasi di ba closed, malalaman mo pag nag-gear ka kasi natas, Baga, basihan lang yun para maitama at matugma namin magparehas yung... Kailangan kasi magpanabay lahat eh, yung horsepower niya, tsaka yung torque. Kailangan halos magpanabay yan. Kaya di pa pwedeng lumamang ang puro RPM lang. Sa torque, wala. Kailangan meron lahat. Kaya minsan, kasama rin yun sa pinagbabasihan namin para mabilis namin maintindihan yung bawat isa. Sa tunog, paano mo malalaman kung close ratio tsaka wide ratio? Siyempre sa yung tunog naman, basihan lang yan sa saksakan ng cambio. Kailangan yun. Yan. Dikit-dikit. Pagka-dikit-dikit, pero halos di naman kami gumagamit ng ganun dito. Kumbaga, ang basihan pa rin yung haba ng stretch, yung bawat pasok sa mga haba ng cornering, kung anong mga gear lang yung uubusin mo sa ganitong corner. Kumbaga, maraming pwedeng gawin at pag pinag-aaralan namin dito sa iba't ibang klase ng racetrack. Kasi iba-ibang racetrack, iba-ibang ratio, iba-ibang set, specs ang ginagamit namin. Hindi ka pwede mag-stick to it. Tonight, 8 p.m. na ngayon. Siguro, i-overtime na namin kasi bukas, preparation na para sa Scrut. Bukas na yung schedule ng bike check-up ng race bike. So, kailangan namin tapusin ngayon ito lahat. Yung engine namin para ngayon, kailangan namin siya mapatayo. Maitayo ngayon para may break-in. So, para bukas, less na yung trabaho natin at hindi masyadong hassle.